Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't aminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinapamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at ang sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Binigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melkisedek ay hari ng katarungan. Ay siya ay hari ng Salem, na sa ibang salita ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya ay saserdote magpakailanman. Ay ito'y lalo pang naging maliwanag na magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng kailan may hindi matatapos at hindi dahil sa lahi. Ayon sa tuntunin ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon sa hari ko at Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong mamatain. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may paratang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga tao na sa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ano ba ang tamang gawin? Ang gumawa ng mabuti o sundin ang batas? Kung ating pong titignan, ay maaari pong parehong mabuti ang dalawang aksyon na ito. Dahil ang kalalabasan po nito, sa huli, ay para sa kapakanan ng ating kapwa. Pag gumawa ka ng mabuti, para ito sa kapwa. At kapag ikaw naman ay sumunod sa batas, para din naman ito sa ating kapwa. Dahil itong dalawang elementong ito ang bumubuhay sa ating mundo. Mga minamahal na kaibigan sa pananampalataya, sa mabuting balitang ating napakinggan, natunghayan po natin na nakita ni Jesus ang isang may sakit o yung mayroong kapansanan na matagal ng panahon na pinahirapan. Kaya nga naroon din ng ilang Pariseo
dahil nais nilang makita si Jesus kung ano ba kanyang gagawin. Kung ito ba'y papagalingin niya o hindi. Dahil alam naman natin mga kaibigan, sa tradisyon po ng mga sinaunang tao, napaka-importante po ng araw ng pamamahinga o yung tinatawag po natin na Sabat. Napaka-importante po nito. Kaya nga sinasabi nila, bawal gumalaw o bawal magtrabaho sa araw na yon dahil yung araw na yon ay para sa Diyos. Batas pa rin ang umiiral noong unang panahon. Kaya nga mga minamahal na kaibigan, ating pong pagnilayan kung tama ba yung ginawa ng ating Panginoong Sus. Kung ating iisipin, alam na dapat natin ang sagot kung tayo yung nandoon sa sitwasyon na yon. Anong gagawin natin kapag meron tayong nakitang tao na nangangailangan ng tulong? Siyempre, automatic na yan na tayo ay itutulong sa kanila. Ngunit what if kung tayo ay bounded by the law? Ano ang dapat nating gawin? Kaya nga sa pagkakataong ito, ginawa pa din ni Jesus ang dapat gawin, ang tumulong sa kapwa. Kasi ito yung mas mataas na utos o batas. Out of love, pagmamahal pa rin ang mas mataas na utos na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga mga minamahal na kapatid, gumawa ng mabuti o sundin ang batas. Mga kaibigan, sa pananampalataya sa oras na ito, ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo ay paggawa ng mabuti ay walang oras na pinipili. Kaya naman sa buhay natin bilang Kristiyano, lahat tayo ay tinatawagan na maging bukas sa taong nangangailangan ng tulong. Ito yung ating panawagan sa atin ng Diyos, na lagi tayong maging bukas sa pagtulong sa ating kapwa. Pero alam niyo mga kaibigan, meron po mga tao talaga na nakatingin sa mga taong gumagawa ng mabuti. Halimbawa na lamang, itong taong ito, tumulong. Pero, doon sa mga taong nakapaligid sa kanya, meron pa ring side comment ang sasabihin, napakapakitang tao naman ito. Alam naman na oras ng ganitong oras, pupunta sa labas para magbigay ng tulong sa kapwa. Pero alam niyo po, ang hinihiling ng pagkakataon, yung oras na yon para sa kanya, ay yun yung oras na pagtulong. Walang pinipiling oras ang pagtulong natin dapat sa ating kapwa. Kaya naman mga kaibigan, sa pananampalataya, hindi na dapat natin tignan ang ating kapwa kung siya ba ay gumagawa ng mabuti. Bagkus sana, gawin din natin kung ano ang nararapat gawin. Kung ikaw man ay nagtatrabaho, kung ikaw man ay kung nasang lugar, at ito yung mga bagay. At kung itong mga bagay na ito, yung hinihingi na pagkakataon sa iyo, na umalis ka sa iyong trabaho, para ikaw ay magbigay ng tulong sa kapwa, gawin mo. Dahil baka ito yung oras ng tinatawag ka ng Diyos upang tumulong ka sa iyong kapwa. Kaya naman mga kaibigan, sana ito ang isabuhay natin. Walang pinipiling oras, araw at batas ang pagtulong sa kapwa. Dahil kung isinasabuhay mo na ang pagtulong mo sa iyong kapwa, siguro nasa iyong puso na ang Panginoong Diyos. Kaya lagi mong iisipin na sa bawat aksyon na gagawin mo, ito lagi sana ay sa ikabubuti ng ating kapwa. Kaya naman po sa misang ito na ating pinagdiriwang, sana ay hilingin natin na pagkalooban tayo ng Diyos na may bukas na puso upang makita natin ang ating kapwa na nangangailangan ng tulong at ito ang ating gawin. Tumulong tayo sa ating kapwa dahil ang Diyos nagpapaulan ng grasya sa atin upang ibahagi ito sa ating kapwa. Ang lahat po ay magsitayo. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan
at kasalanan upang maging malaya tayo makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hiniling natin ang biyayang sa pagbabasbas nito sa bawat tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarong ang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagbahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kami mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain
sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong pagdingap at kagandahang loob, ang tayo nilikha mo, pinangasiwaan ang sa San Sinukob, sangad mo siyang iwastong lubos, sa pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kami lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga halal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami alias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please, bibidyo po sa inyo lahat.
ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa aming ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinagpagsalo mo sa pagkang iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating mananapagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos.